nakaraang Huwebes lang, nasa 300 million pesos na halaga ng mga peking produkto ang sinira ng Bureau of Customs. Ang mga produktong ito, hindi lamang daw nakakasira sa imahe ng Pilipinas, nakakaapekto rin daw sa ating investor confidence. At meron pang nakakatakot na pwedeng mangyari dito. Sinasabi ng ating mga otoridad na maaari raw ito ang paraan ng mga terorista para kumalap ng pondo. Live mula sa Maynila, may report si Jiggy Manica. Jiggy? Jessica, kung hindi nga masasawata ay patuloy na sisikat ang Pilipinas sa hindi lamang pagiging transshipment point ng droga, source ng mga drug mules, kundi pati na rin bagsakan ng mga peking produkto. Ngayong tag-init, usong-uso mga sunglasses, kaya naman kahit sa bangketa, nabibili ito. Pati nga reading glasses, meron din sa halagang 50 pesos kada isa. Pero higit na nakakabahala raw ang paglipana ng mga di-otorisadong pagbebenta ng mga contact lens. Sa videong ito makikitang ibinebenta ang contact lens sa isang tiyangge. Mismo ang tindera nito ang naglalagay ng contact lens sa mata ng customer. Bawal ho yan? Bawal ho yun kasi meron tayong dalawang batas, ang FDA Act of 2009 saka yung Optometry Law of 1995. Sinasabi ang mga contact lenses ay pwedeng mabili at ma-fit lamang sa isang optical clinic by a licensed optometrist. You want to wear something, you want to wear contact lens, go to an optical, go to an optometrist, and they will be the one to determine and examine you, teach you the proper handling. Sa pag-aakalang nakakamura dahil sa pagbili ng mga peke at imported bagay, ang hindi alam ng isang customer, maraming masamang epektong idinudulot ito, partikular na sa ekonomiya ng bansa. Nadidismaya raw kasi mga investor kapag nalalamang talamak ang pagbebenta ng peking produkto sa bansa. Ang unang apektado talaga yung economy natin. Pangalawa, ang apektado rin dyan yung mga employment natin. Kasi katulad kunyari sa Louis Vuitton, ang Louis Vuitton sa Pilipinas, iisang branch lang. Ngayon, pagka ganun na nangyari na maraming peke, instead na magkaroon sila ng maraming branches to employ more people, nadi-discourage tuloy sila. Laganap na rin ang mga peking gamot at cosmetics tulad ng mga contact lens. Kaya nalalagay daw sa peligro ang kalusugan ng mamamayan. Pero kung laganap ang mga peke sa bansa natin, yung mga nagbebenta naman, di naman nagre-resibo yan mga yan. So wala silang technically taxes na binabayaran. Minsan na rin sinabi ng Federal Bureau of Investigation na bahagi ng kita sa mga piratang DVDs ay nagagamit na pondo ng mga terorista sa iba't ibang panig ng mundo. Mahal natin yung bansa natin, di ba? Mahal natin yung mga tao, di ba? Hahayaan ba natin na napakasama ng tingin sa atin ng ibang bansa because of that? Nakalatag man ang mga programa para mabawasan kung di man mapahinto ang pagpasok ng mga peking produkto sa bansa. Kakulangan sa tao at pondo ang pangunahing kalaban ng gobyerno para tuluyan itong masawata. Sana maging proactive rin yung mga consumers natin, and we'd really want to have an awareness dun sa mga public na yung mga goods na binibili nila, akala nila okay yon, but actually it really affects the entire standing of our country. Jessica, hindi man agad na maramdaman ang epekto nito ay masama at malaki ang epekto ng pagbili ng peke at long term pa. Jessica? Anong standing ba ng Pilipinas? Alam ko may ranking ang mga bansa pagdating sa mga counterfeit na mga produkto. Ano ang ranking ng ating bansa, Jiggy, sa pagkakaalam mo? Jessica, wala akong updated na listahan, bagamat nakikilala na nga yung Pilipinas bilang bagsakan ng mga peke at mga piniratang produkto mula sa iba't ibang bansa. Dahil makikita naman ito sa kampanya ng pamahalaan at sa dami ng mga tindahan ng mga peke, lalo na yung mga piniratang DVDs. At isang interesanteng impormasyon nga dito ay maaaring nagagamit nga daw ng terorista ang proceeds mula sa mga peking ito, lalo na yung mga DVD, dahil yung mga minomonitor ng Federal Bureau of Investigation ng mga bansa ay isa sa mga nagpuproduce ng mga piratang DVD ito. Maraming salamat, Jiggy Manica.